Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 6, 2024, Sabado, para sa ika-13 linggo ng karaniwang panahon. At ang ating pong unang pagbasa sa araw na ito ay hinango sa aklat ni Propeta Amos, chapter 9, verses 11 to 15. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na yaoy, ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusing tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon, kagaya noong araw. Sa gayon, sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansay dati akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak. Kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang mga hasik. Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing binigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa pagpapatuloy po natin ang ating pagbabasa at pagninilay mula sa kwento ng pahayag ng aklat ni Propeta Amos. Ay kung kahapon po, balikan natin ng konti. Kahapon, dahil sa mas pinahahalagahan ng tao ang kanilang paghahanap buhay at ang pamumuhay ng di karapat-dapat sa paningin ng Diyos, yung kanila pong pang-aapi sa mga mahihirap, pagbibili sa mga alipin na para bang sila ay mga kagamitan. Kung kaya't ipinahayag na ang lahat ng ito ay mawawala sa kanila. At ang tanging darating daw, sabi darating ang araw na hahanapin ninyo ang salita at maging ang salita ay mahihirapan kayong matuklasan ito. At matapos nga ang mga pangyayaring yon, ngayon ay pinapahayag naman ni Propeta Amos ang sinasabi ng Panginoon na ang lahat ng nawala ay kanya rin namang ibabalik at higit pa sa nawala sa mga tao, higit pa sa pinahalagahan ng mga tao noon. Kaya nga sabi, kung ganito kasi kasagana ang biyaya ng Diyos na kanyang ibibigay muli sa kanyang bayang Israel, na habang nag-aani ay nagbubungkal na ulit ng lupa para sa panibagong pananim, at habang sila po ay nag-aani ng gumagawa na ng alak ay nag-aani na rin ng mga bago. Ganyan po ka generous ang Diyos, na yung mga bagay na nawala ay kanya pong papalitan ng higit pa sa atin pong inaasahan. Kaya nawa po sa pagkakataon din ito, maganda na mapagnilayan din natin muli. Marami tayong karanasan katulad nung naikwento ko na bahagi ng pagninilay ko kahapon, yung karanasan natin sa COVID, na dati akala natin ay yun na yung mahalaga, kaya kahit ang araw ng linggo ay na i-compromise natin at mas gusto pa natin maghanap buhay. At nung COVID ay lahat ito nawala. Pero matapos ang 2 o 3 taon ay muli tayong nanunumbalik, at marami po sa mga kapwa natin ang magsasabi din na mas naging maayos ang kanilang buhay sa ngayon. Matapos nga ang kanilang pagbangon mula sa napakasamang karanasan, na lahat ay nawala sa panahon ng COVID, pero unti-unti ay naibabalik na ito ng Diyos sa mga tao. Kaya nawa po matuto tayo doon na mas maging tapat tayo at mas maging mapahalagahan natin ang atin pong pagbibigay ng oras, atensyon sa atin pong buhay espiritual, kung saan ay mapapalago pa at mapalago pa natin ang
ating relasyon at ugnayan sa Diyos. Kaya bigyan natin ng kumbaga pagpapasalamat, no, ang Diyos, dahil kahit na naging suwail tayo at naipagpalit natin siya ng maraming panahon, no, sa mga material na bagay, pero sa kabila nun ay patuloy pa rin siya na nagmamahal sa atin at handang magbigay na ating pong pangangailangan higit pa sa ating inaasahan. Muli po, mula dito sa Isla Hardin, hatid ko po ang ating unang pagbasa sa araw na ito.